Marami ka mababasa dito sa YouTube channel ko sa comment section na palaging sinasabi nila na legit yan kasi merong may charity na ginagawa, maraming natutulungan, yung mga charity na ginagawa nila. Ibig sabihin, marami sa mga na-review ko dito ay gumagamit ng charity para sabihin legit sila kasi merong mga natutulungan na community. Pero karamihan kasi ng mga scam, ginagamit ang charity para mabuo yung tiwala sa mga tao. Pero ang tanong kasi dito, paano ba ginagamit ang charity para makapanloko at makapang-scam ng sandamakmak na tao? Pag-usapan natin yan. Pansinin mo, karamihan ng mga scam, merong charity na ginagawa. Merong charity event. May mga picture at video na tumutulong sila sa community. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng mga charity event na ito? Sa mundo kasi ng online, mas madaling maniwala ang mga tao sa mga nakikita nila o nababasa. Kaya nga maraming naluloko, maraming na-scam, maraming mga fake news na kumakalat, maraming mga online opportunity katulad ng mga investment, task o recruitment system. Sa likod nito, isa sa pinakamadaling atensyon sa mga tao na madalas pinapaniwalaan ay yung charity. Ang charity ay hindi ito palaging tungkol sa pagtulong sa kapwa o pagbabahagi ng kita sa mga taong nangangailangan, kundi ginagamit ang charity bilang isang strategic tool. Una, para makahikayat ng bagong tao na mag-i-invest sa platform. Pangalawa, para mapanatili nila ang mga existing member na mag-i-invest o mag-invest palalo o mag-recruit ng mas maraming tao kung saan maglalagay ng pera sa loob ng platform. Pangatlo, maitago nila ang tunay na flow ng pera at tunay nilang ginagawa. At pang-apat ay para sa money laundering. Ngayon, dito sa video na to, ipapaliwanag ko sa iyo ang 7 klase ng charity usage na karamihang ginagamit ng mga scam na platform kasama na yung mga member-driven charity na kadalasang hindi napapansin ng lahat ng tao. Una, yung charity bilang isang trust hook. Anong ibig sabihin nito? Ginagamit ang charity pang-akit sa mga tao. Ito yung pinakaunang layer o dito nagsisimula ang lahat. Akala kasi natin kapag may charity, okay na yung platform. Okay, legit na yung platform. Hindi mo napapansin, alam ng mga scammer kung paano nila gagamitin yung pagtulong sa tao para makapanloko ng mas maraming tao. May kita mo agad yung mga linyang tulad ng binabalik daw nila sa community, yung sobrang kinikita ng company o tinutulong nila sa mga tao habang kumikita ang lahat ng member. O kaya naman, yung parte ng profit ng company ay napupunta sa charity para makatulong sa mga nangangailangan. May kasama pang mga image ng outreach, mga video ng donation at ginagamit ito para makakuha ng testimonials. Ang tanong, ano nga ba yung tunay na nangyayari? Bago mo pa i-analyze o itanong sa sarili mo kung legit ba talaga yung platform na yon, nabuo na agad sa isip mo yung tiwala dahil sa nakita mong charity. Hindi mo na iniisip kung saan ba talaga galing yung kikitain mo, paano ba talaga kumikita ang system, bakit sila nakakapagbayad sa mga tao. Nawawala yung ganong klase ng tanong sa'yo. Ang resulta, dahil wala na yung tanong na yon, okay? Yung mahalagang tanong na yon, mas madali na sa mga scammer na mag-sign up ka at mag-invest sa platform nila. Dahil sa tiwalang nabuo, dahil sa charity kuno. Ito yung dahilan kung bakit maraming naluloko, especially yung may meron ng mga edad na o yung mga bata pa dahil dito. Pangalawa, ginagamit ang charity bilang distraction o paglihis ng atensyon. Kapag nasa loob ka na ng system, nagbabago ang strategy. Paano ito ginagawa? Palagi naka-highlight yung mga charity event, yung mga picture ng pagtulong nila sa community, at mga emotional content. Ngayon, ano yung hindi pinapakita sa'yo? Hindi na ipinapakita sa'yo yung tunay na business model. Hindi na pinapakita sa'yo kung sustainable ba talaga yung negosyo, kung meron ba talagang totoong source of income ang platform. Psychological effect ito. Bakit? Kasi napapalitan na yung tanong mo na dapat tinanong mo sa sarili mo kung legit ba talaga yung platform na yun. Napalitan na ay maganda pala yung ginagawa nila, may mission, tumutulong sila sa mga tao. Nagiging emotional ka na, hindi ka na analytical. Ano yung resulta? Mas naniniwala ka na sa kanila. Mas madali na lang sa yung maglabas ng pera na hindi nagdududa. Pangatlo, charity bilang isang Ponzi justification o pagbibigay ng moral na dahilan. So dito kasi, hindi na nila binabago yung native ng system. Katulad, palagi nilang sinasabi na habang nag-grow yung business, mas maraming natutulungan ng mga tao. O kaya naman, sasabihin nila na yung investment mo ay itinutulong sa ibang tao habang kumikita ka. So madalas, ang nangyayari, yung recruitment nauuwi na sa isang mission.
Yung pagpasok ng pera na uuwi na sa isang contribution. Bakit ito delikado? Kasi yung duda mo, yung maiisip mo sa sarili mo, ay, okay lang na may scam ako, at least merong matutulungan ng mga tao. Ang resulta, mas nagiging okay sa konsensya mo na mag-invite ng ibang tao kasi akala mo meron talagang natutulungan. Nawawala na yung konsensya na merong maapektuhan na ibang tao kasi nakatatak na sa isip mo na mayroong mga taong matutulungan kahit na sa totoo ay wala naman talaga. Okay, pang-apat, charity bilang money laundering channel. Hindi ito nangyayari sa scam lang. Nangyayari din ito sa lahat, katulad ng sa politika, sa mga malalaking kumpanya, sa mga milyonaryo. Nangyayari ito sa lahat, which is open secret naman ito, hindi lang online kundi sa tunay na mundo. Pero magfo-focus lang tayo dito sa online kung paano ginagamit ng mga scammer. Okay? Ano yung proseso? Sa mga scam na platform, kailangan mo mag-deposit ng pera para kumita. Ibig sabihin, ang platform ay kumukuha ng pera sa mga member galing sa deposit ng tao at sa recruitment. Madalas itong mga scammer nito ay merong charity event. Pinapasok nila yung pera sa charity fund, kung saan ang pera ay ililipat sa sarili nilang foundation, partner entity o ibang account o crypto wallet. Ano yung nakikita ng tao? Legal donation na mayroong documentation, mayroong transparency. Pero ang tunay na nangyayari, sila rin ang may control ng perang inilagay nila sa charity. Pwede nilang ibalik yung pera sa system. Okay? Tutulong nila yung pera, yung 10% ng pera itutulong nila sa tao, pero yung 90% ay ibabalik nila sa bulsa nila nang malinis. Yung tinutulong 100% sa papel, pero sa totoo 10% lang yung itinutulong sa tao. 90% napupunta talaga sa mga scammer. Ang resulta, nagiging malinis yung perang galing sa mga scam at panluloko galing sa mga scam na platform na hindi mo alam at hindi mo namamalayan. Panglima, charity gamit ang mga top earner. Pansinin mo, meron mga platform na meron silang ino-offer na trabaho base sa dami ng recruit. Yung mga charity event na ginagawa, madalas ang mga platform, hindi talaga charity na kusang ginagawa ng platform. Sa scam na system, ginagamit ang charity bilang structure bonus system para sa mga top earner na nakakapag-recruit ng maraming tao. Paano ito ginagawa? May mga platform kasi na habang tumataas yung rank mo o rank ng member dahil sa dami ng nare-recruit nila, nagkakaroon sila ng access sa iba't ibang incentives kung saan kikita sila ng bonus. Katulad, meet-up budget kung saan magkakaroon ka ng budget o bibigyan ka ng bonus incentives once na nagkaroon ka ng meet-up event sa mga na-recruit mo. Kasama dito yung travel incentives, yung event allocation, kung saan kapag nag-create ka ng event, bibigyan ka ng bonus. Kasama na dito yung charity fund bonus, kung saan gagawa ka ng charity event, pupunta ka sa mga barangay o mga maliliit na community katulad ng school, feeding program at iba pa. Then kapag nagawa mo yun, magkakaroon ka ng bonus. Sagot ng platform ang gastos, meron ka pang bonus na makukuha. Sa paningin ng publiko, maganda yung ginagawa nila pero isa lang itong parte ng sistema para kumita sila ng bonus. Kung saan yung perang pinambabayad sa kanila ay galing lang din sa pinapasok na pera ng mga bagong member. Ano yung effect nito? Mas ginaganahan ng mga member na mag-recruit. Pangalawa, nagkakaroon ng social proof at mas naniniwala yung mga tao dahil sa mga charity event na ito. At pangatlo, nagiging content engine ito na kusang kumakalat lalo na sa paghihikayat ng bagong sasali. Anong hindi nakikita ng tao? Ang charity ay bahagi lang ng compensation structure, maging tool lang para palakasin yung recruitment at gawing positibo yung image ng platform. Pero ang totoo, ginagawang front lang itong mga recruiter para makapag-scam pa at makapanloko pa ng mas madaming tao. Pang-anim, charity bilang exit strategy booster. Anong ibig sabihin nito? Madalas nangyayari ito bago mag-collapse ang platform. Ginagamit ang charity bilang huling phase. Biglang dumadami yung charity event, mga active leaders at mas emotional yung content na ginagamit nila. Ano yung purpose ng lahat ng ito? Makahikayat pa ng mas madaming tao na mag-i-invest sa platform. Dahil ito na yung pinaka-peak hype nila. Pinapataas nila yung tiwala ng mga tao gamit yung charity event. Ano yung hindi nakikita ng tao? Yung peak hype na palahuna yung platform. Sino ang affected? Yung mga taong huling pumasok at mas madami yung mga tao na yun kaysa sa kumita. Pang-pito, charity bilang legal shield. Maprotektahan sila sa kaso. Kapag may isang issue na, ito yung ginagamit nilang depensa. Yung mga linyang tumutulong kami sa mga tao, community-driven ang mission namin, hindi kami purely profit dahil napupunta sa mga ganda yung ini-invest ng mga investor. Ngayon, dahil dito,
nahahati yung opinyon ng tao. Sa publiko, may mga tao na nagbaback out sa kaso kasi nagkakaroon sila ng good image protection. Kasi may mga taong naniniwala kahit naloko na sila. So ito yung 7 layer kung paano ginagamit yung charity sa panloloko at panglalamang ng mga scammer na to sa mga tao. So lahat ng ito, yung 7 layer na ito, 7 klase kung saan ginagamit ang charity katulad ng bilang trust hook, distraction, policy justification, top earner charity, money laundering, exit booster, at legal shield. Iisa lang ang goal ng lahat ng ito, palakihin ang pera at pahabain ang buhay ng system dahil sa recruitment. Hindi ko sinasabi na lahat ng charity ay scam, pero karamihan ng mga platform, especially online, na gumagamit ng charity, ginagamit lang yan para makapanghikayat pa ng investor. So kung sinasabi mo na legit ang platform kung saan ka nag-invest dahil merong charity, hindi talaga sila legit. Nabubulag ka lang. Lahat ng online platform na pwede kang kumita na mayroong charity, lahat po yan ay scam. So doon pa lang, kailangan mo nang mag-iingat dahil ang pinaka-purpose nila ay kunin lang yung pera mo at gamitin ka para makakuha pa ng pera ng mas maraming tao gamit ang recruitment. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, anong masasabi mo sa pinag-usapan natin? Comment pa sa baba ng video na to. Dito na tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. Bye-bye!